Binibigyang pansin ngayong ika-15 linggo sa karaniwang panahon ang magandang ehemplo ng pagtalima ng mga apostol. Matapos ang maikling panahon na nakasalamuha nila ang guro, natutunan nila kay Jesus. Ibig sabihin ng paglilingkod at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Matutunghayan sa mabuting balita ang pagsugo ng Panginoon sa 12 apostol upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Binigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Tagubilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sa kanilang paglalakbay, ang tanging isaalang-alang ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang mga tulong at biyaya na siyang magiging sanhi ng kanilang tagumpay sa misyon. Malinaw ang habilin ng Panginoon na wala silang anumang dadalhin. Wala silang baon kahit anuman. Ang tanging sandata o armas ng isang alagad ay ang kapangyarihang nagmumula kay Kristo na siyang tumawag at nagsugo sa kanila. At gayon na nga ang kanilang ginawa. Diin ng simbahan, the 12 apostles are not the only missionaries sent into the world. Every baptized Christian has a part to play in the great mission of witnessing to Christ and continuing His work in the world. Sa bisa ng sakramento ng binyag, tumanggap tayo ng atas sa pagpapalaganap ng kabutihan at kabanalan. Turo pa ng simbahan, bilang mga Kristiyano, inaasahan tayo ng Panginoon na magsilbing tanglaw at liwanag ng sanlibutan at ang ating kauna-unahang mission territory, giit ng simbahan, ay ang ating sariling buhay. We begin by opening our hearts to the Lord, allowing Him to transform us into a likeness to Himself. Sa pagbubukas ng ating sarili sa paanyaya ni Kristo, inihahanda niya tayo bilang mga instrumento ng kanyang kaligtasan. Saad ng simbahan, most of us are sent right into our normal everyday lives. The people to whom we are to testify to God's great love and mercy are our family members, our friends, our neighbors, and co-workers. Sa ating pagtalima, mahalaga, katulad ng paalala ni Jesus sa Ebanghelyo, ang pagkakaroon ng lubos na pag-asa at pananampalataya sa Diyos na nagsugo sa atin. Ito lang ang tanging kailangan sa ating paglalakbay. Our total dependence on God, sapagkat pinipili ng Diyos bilang kanyang mga sugo at saksi ang mga mapagpakumbaba at simple. Paalala ng simbahan, in order to respond to God with obedience, we need to learn to trust and depend on Him totally. For if we are depending on His strength, our weakness is not even an issue. The more we can let go and trust in the Lord, the more He can act in and through us. Sa pagbabahagi ng mabuting balita, napakahalaga ang pagiging mga totoong saksi sa atas na ipangaral ang pagbabalik loob sa Panginoon. Dapat siguraduhin na tayo una sa lahat ang tumutugon sa paanyaya ng Panginoon na pagbabago. We preach most effectively with our example, not with our words. So, we must preach with our lives by how we relate to others. Nawa, maging epektibo tayong mga disipulo at misyonero ni Jesucristo sa daigdig sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kabutihan at sinserong kagustuhan na makamit ang kabanalan sa ating buhay.
Maging masikasig nawa tayo bilang mga saksi ng Panginoon sa mundo sa nag-uumapaw na handog niya sa atin bilang kanyang mga hinirang. Sa huli, pahabol ng simbahan, if we are to be effective apostles of the kingdom, we have to learn to let go of the excesses in our lives and let God. Let us not forget that it is not those who have the most, but those who put the most trust in God who become His best instruments. Santa Maria, tulungan mo kaming magkaroon ng sapat ng pagpapalaga upang maingat na pakinggan at sundin namin ang iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you.